Magandang gabi. Welcome back to our talk show, Purok Talks, Health Unfiltered. Diba? Mukhang exciting ang ating usapan ngayong gabi. Ha? So, introduce ko lang ho ang ating panel for tonight. So, from my far right, si Doc Cyrus. Good evening, Doc Cyrus. Hello, good evening sa inyo Okay. lahat. Alright, sa akin pong kanan, si Ma'am Pam. Hi, good evening everyone. Hello Okay, po. and to my left, si Ma'am Angelica. Good evening po. Good evening. At dun sa far left, si Dr. Dayan. Good evening, Doktora. Good evening. Good evening, evening, everyone. Good evening. And of course, I'm Ray, ang inyong talk show host. Actually, lahat naman ho kami. No? Pero meron hong nagdadala ng magandang balita sa atin ngayon. So, balita ko, Ma'am Angelica, meron kang magandang balitang ibibigay, ha? Yes, Doc, tamang-tama po ang narinig ninyo. Kung kanino nyo man yan narinig, tama yan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito lang po yung chismis na tama. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ang about po sa purok kalusugan. So, marami po sa atin ang nakarinig-rinig na pero hindi pa rin talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng purok kalusugan. Actually, Doc, may naisip ako na baka pwede natin siyang i-interpret ng dalawang magkaibang salita. Pwedeng purok kalusugan o puro kalusugan. So, sa tingin niyo po, mga kapwa ko, host, ano po ba sa tingin ninyo ang pinaka-impactful or effective na title para sa programang ito ng DOH? Well, Parang actually, maganda yung competing. Doc Ray, alin doon? Alin yung Sige. gusto mo? Sige, Doc. Hindi, alin doon yung gusto mo? Well, sa akin kasi, Doc Ray, ang unang basa ko dito actually is puro tas kalusugan. So that's actually pure health, no? Or ibig sabihin dito would be universal healthcare. Na it aims na improve yung access basic services. O ikaw, baka may iba kang basa? Maganda yung puro, no? Puro as in pure, puro as in yun lang, or all in all, universal nga, di ba? Or purok, di ba? Purok kalusugan, di ba? Anong tingin mo, Ma'am Pam? Doon din ako, Dok, sa purok kalusugan. Kasi pag sinabi nating purok, hindi lang siya barangay level. So, pumupunta na tayo sa maliliit na grupo ng household sa loob na ng isang barangay. So, kapag sinabi nating purok kalusugan, parang ang idea dito, dinadala natin yung health services at yung monitoring sa mas maliit at mas malapit pa sa community. Tama, Yes. no? Agree po bang lahat? Agree. Agree. So basically, yun nga po, sa nabanggit po ninyong lahat, dinadala po ng Purok Kalusugan ang mga programa po ng atin pong Department of Health sa atin pong pinaka nangangailangang miyembro ng atin pong ng atin pong bansa, lalong-lalo na po yung mga underserved Filipinos. May balita ko, So, meron din tong meron din tong advantage sa surveillance. Di ba, Ma'am Pam? Sa surveillance to si Ma'am Pam, eh. Yes, Doc. Very significant siya lalo na sa amin sa surveillance. So, malaki yung nagiging contribution niya, lalo na sa timely reporting at early detection ng mga diseases. Tama. Ano pa yung maidudulot or objective nitong Ma'am Angelica? So ayun na nga, Doc, napagtanto natin na mayroong 5 objective itong Purok Kalusugan program na ito. So una, it strengthens primary healthcare at the community level. So akalain mo yon, primary healthcare at the community level, meaning pinakamaliit na sangay or unit ng ating komunidad. So talagang direct yung gusto nating tulong sa atin pong mga Pilipino. So dito, 'di ba, Ma'am Angel, mas pinapalapit natin yung mga essential health services gaya ng maternal care, ng immunization, ng health education, saka disease prevention na din kagaya ng anong nabanggit ni Doc Ray kanina. Yes, Ano pa tamang-tama ba, po Ma'am yan. Angel, ang objectives nito?
Yun nga po, pangalawa, yung improving early detection. So, kailangan mas maaga, mas maagap yung pag-detect natin ng kung ano man pong sakit o kung ano man pong pwedeng maging available or pwedeng maging present sa atin pong mga kanya-kanyang purok. Next po ay increasing community participation in health governance. So ito, napakagandang initiative po ito ng DOH. So ano pong masasabi ninyo about dito? Well, Maganda ako, yan kasi 'di ba talagang nasa purok as in you can't get any more community than that kasi pamilya na yung kasunod nun, 'di ba? I think yun ang understanding ko, 'di ba? 'Di ba, Doc Cyrus? oo. Tas eto nagko-connect ata 'to sa isa pang objective. May narinig ako na isa sa objective nila is to reduce morbidity and mortality. Well, anything naman na related to health, gusto nating mapababa talaga yung mga nagkakasakit at napapababa natin yung rate ng maagang pagkakamatay. So, may emphasis 'to sa preventive interventions and early treatment. And I think yun talaga ang point ng universal healthcare, 'di ba? Para sa lahat talaga. Okay? Yes, Doc. So ganda ng mga objectives, 'di ba? Ng Mm. itong purok kalusugan na ito, no? Napakaganda So Doc, kasi talagang nilalapit na natin sa kanila yung serbisyo. Hindi na nila kailangang mahirapan o mag-travel ng napakalayo para lang magkaroon ng access sa primary health care. pero para maging operational 'to, ano kaya ang kailangan? Alam ko may nabasa si Ma'am Pam tungkol dun eh. Sa operasyon ng Purok Kalusugan, Doc, hindi lang siya tungkol sa service delivery. So, malaki talaga yung contribution niya sa disease surveillance and honestly, ito yung part na very relevant sa akin sa work ko as a disease surveillance officer. Kasi in reality, Doc, ang biggest challenge namin sa surveillance, alam ko hindi lang sa Ormin is hindi lang yung analysis, kundi yung early detection at timely reporting sa community. So dito po pumapasok yung role ng program. Dito nagtitrain po tayo ng mga community health workers at volunteers. So dito hindi lang sila tinuturuan sa health education, tinuturuan din silang mas maging handa na frontline detectors ng mga posibleng kaso. O 'di ba, ang taray ng mga BHW natin, frontline Ang detectors na malakasan. sila. So parang Dream ang ano come true lang ni nito, Ma'am Pam yan. nagiging extension sila ng surveillance system sa pinakang ground na level. So sa experience ko kasi sa pagtitrain sa mga community volunteer, mas nagiging sensitive sila sa mga unusual cases. Di ba nga sabi, ang mga BHW natin, ang mga Marites, sila ang good Samarites. So, kapag gusto mo ng Mm. chismis, May itanong bago mo palang sa ganon. BHW. may Mm. bago kayo natutunan today, ha? Good Samarites ang ating mga BHW. So, So may special halimbawa, training pala yon. yes, Doc. Halimbawa Kasama kasi din may ba class yun, ma'am, sa training? So, halimbawa kasi magkaroon ng clustering. Kunyari, magkaroon ng clustering ng fever or sudden increase ng symptoms sa isang area. So, sila yung nakakatulong talaga agad para ma-detect. So, yung mga health education sessions din, hindi lang siya nagiging for awareness. Nakakatulong din siya para maging mas responsive ang community. Kasi kapag aware ang tao, mas maaga silang lalapit at magsasabi na, ay may ganitong symptoms po sa amin. So yung monitoring sa community talagang mas maganda na at mas madali na. Maganda talaga kung namo-monitor yung mga health indicators ng community di ba? Tapos kaya na rin nilang mag-household profiling, di ba? Hindi mo na kailangan ng ibang mga enumerator, di ba? Yes, Doc. Sila na rin mismo yung gagawa. Very useful talaga siya, Doc, sa risk identification, yung household profiling na yan. So, from my So perspective talaga, Doc, malaking tulong siya kasi mas madali nating makikita sino yung mga high risk na individuals. in which case tingin ko diyan since magiging very functional ang ang mga BHW tsaka yung barangay health stations. Sunod-sunod na yan from the community level to the barangay health station to the rural health units, di ba? Hanggang sa municipal health office, municipal health officer. Pati yung mga reporting ng mga data, mabilis. Kasi Yes, alam na Doc. nila Ang yung ganda mismong na ng gagawin flow. nila. Yes, Malinaw hindi nga. na. Oo. Matutuwa maigi Oo. si Ma'am Pam.
Oo, ma'am, pampapalinaw nga ng flow, 'di ba kasi may narinig akong may Purok Health volunteers eh, instead of barangay health Mm. workers lang. So ano na yung flow ngayon So using the sa program? coordination side, Doc, maganda talaga yung flow niya. So from BHU to RHU to local health offices kasi dito pumapasok na yung formal reporting at yung mga validation ng cases. So overall, masasabi ko talagang itong Purok Kalusugan is not just a community program. So it actually function as a support system sa pag-strengthen ng ating surveillance sa grassroots level po. Maganda, maganda, no? Yun nga lang, syempre, well, siguro, yet to see, no? Pero, hindi Mm. ba pagka ganyan, edi mas marami tayo ngayong mga kakailanganin? Baka naman meron mga barriers na mga hindrances naman tayong ma-encounter. Ano kaya tingin nyo? Si Doktora Dayan, alam ko, may alam yan tungkol dyan eh. Doktora. Okay, so sa mga hindrances naman po, ang isa sa pinaka important doon is yung may limited funding and resources. So, for Ah, example, if meron na po tayong insufficient operational budget since pera ang pinaka-importante kasi in terms of this program, magkakaroon na tayo ng sangay-sangay niyan. So kung kulang ang budget natin for the program, magkakaroon na rin po tayo ng lack of materials for health promotion activities which is essential also to spread awareness din sa ating mga constituents and also meron meron ding limited logistical support for our outreach services po. So, isa yun sa mga Mm. pinaka-importante kasi for our programs to have enough budget sana to cover our services for the Hmm. community. magandang point yan, Ma'am Dayan, di ba? Eh, Doc Mm. Cyrus, sa experience mo, paano yan? BHW, may mga volunteer workers pa. Di ba maging problema kaya yung mga tao naman? O yung other side nito eh, kung we have a program, the other side is sinong gagawa o sinong kikilos, no? So there's actually Mm. no? There can be shortages of trained community health workers. Eh, may shortage na nga ngayon, may additional task pa sila to, kumbaga, implement and run the program. So parang there will really be shortages, especially, now we also have this phenomenon of the brain drain ng iba nating health workers, no? There's high turnover of Mm. volunteers. You cannot force volunteers to work on the program full times 24/7 kasi nga it's Mm. volunteerism. So this actually leaves gaps in also in community level monitoring kasi sa mabilis na papalit-palit ng tao and sa high turnover, of course may makakaligtaan yan. So this will be the Mm. hindrances na nakikita ko, Doc Ray. Mm. Oo nga eh, no? Dapat yan yung mga paghahandaan, di ba? Kailangan mapaghandaan Mm. yan. Okay? Pero kung isipin natin, my take naman, no, yung take ko, saan ba magmumula yon? Kasi tulad na lang sa mga issue ngayon ng funding, di ba marami namang pera. Mm. So malaking issue Mm. dyan, governance pa rin. 'Di ba? LGUs. Governance. So, lalo na ngayon with devolution, minsan hindi coordinated yung national government sa mga LGU. O kaya minsan yung mga True. LGU pa iba-iba ng priority. Ngayon puro kalusugan, bukas Yes. hindi Mm. naman Yes. nila Mm. ipa-prioritize yung Baka puro sa Marami din susunod tal may kalusugan. bagong pangalan na naman yan, Dok, ha? 'Di marami ba? din po talaga Parang sa si ano ba yan? marami din talagang mga government official natin na hindi pro-health. Oo. Aminin na natin Mm. Up 'yan. until now. Mm, mm, Mm. 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 Oh, tapos may socio-economic factors pa 'yan, 'di ba? So halimbawa, yung mahirap, yung poverty, oh, kung mahirap ka, unahin mo pa ba yung mag-volunteer yung sa ganun? Ang tanong doon, may honorarium ba man lang 'yan, 'di ba? So unahin mo Mm. ba yung kalam ng tiyan mo before yung mga health initiatives na 'yan? So poverty can be a very big player in this, 'di ba? Mm. Tapos Mm. which is kaya kailangan limited na nga yung community awareness, 'di ba, sa preventive health practices. Kaya mas maganda talaga na mag-work talaga ito. Yun nga lang, as pointed out earlier, kulang ang human resource natin for health. Ngayon pa lang, tapos Mm. may dadagdag na tayo ng iba na namang, well, I'm sure by BHW naman, no? Pero enough ba yung BHW? Tapos, yung isang concern ni Ma'am Pam, yung information, yung data. No? Pag hindi na i-transmit yan pataas, hindi yan na analyze, sayang lang din.
no? Which actually happens Mm. now, 'di ba? May So isa yan pa yung yang mga tingin angle, ko, no? pagmumulan yan eh. Yes, Doc. Doc Ray, may isa pa yang angle eh. Kasi kailangan mong turuan yung tao mo to do the data transmission and data encoding. May learning curve din Mm. yan. So, Mm, that is mm, mm, actual a mm, limitation, no? To the mm. program. Oo. Pero I think kailangan mag-focus din naman tayo sa kagandahan ng program, no? So ano yung Mm-mm. ano talaga yung kagandahan with the program kasi especially sinasabi nga natin fragmented. So dapat may alignment din, 'di ba? So i-align din talaga ito sa mga programs ng yung mga priorities ng national government, no? Or ng Oo. DOH. So anong mga priorities ba yung mga 'yon, 'di ba? We can say several things, no? One of which implementation ng universal healthcare. Ano Mm. pa? Ano pa tingin nyo? Oh, Recitation. aside from that, na yung alignment to universal healthcare, which I think is actually one of the main thrusts of the program. Of course, nakita natin sa objectives na gusto nating i-align to with primary healthcare, na ito na yung magiging emphasis Mm. natin, and dapat it should be at the level of the community. So community-based disease surveillance, as was mentioned earlier. And para mangyari itong lahat, no, kumbaga kung upstream approach tayo, we should be emphasizing preventive and promotive health strategies. Ito yung mga dapat nating i-align para maging successful ang program. Pero at the same time, we also need to have a mechanism siguro, no, na how the program will feed itself. So yung tinatawag nating continuous program improvement sa pamamagitan ng magandang MNE or monitoring evaluation systems. So dapat ma-emphasize siguro natin yan sa nagko-collect ng data o naggumagawa ng report ng yung report na ginagawa mo is actually for the improvement of the program and hindi lang siya for for compliance, no? Yes. Tama. And dapat True. parisan yan ng magandang community feedback session, no? Kailangan na lang mag-usap na, oy, 'di ba, Marites yung example natin, 'di ba si Maren? So ganito siguro dapat yung dapat nating gawin, 'di ba? 'Di ba? Ito naman yung the Doc. art of the program. Mm. And of course, dapat yung decision making should not be politics driven, but should be data driven, no? The health Yes. interventions natin. So yan na siguro ang gusto kong makita for this to be successful. Mag-align lang yung apat, no? Universal healthcare, primary healthcare, community-based Mm. surveillance, taka yung prevention and promotion. And then dapat it's able to correct itself para Hindi it will lang ito. adapt. Kasi 'di ba, remember nasa down to the community level tayo. So dapat may say din yung community. So Mm. dapat may Yes. feedback mechanism din from the community. Hindi yung ito gagawin natin tapos wala naman palang nangyayari. Dapat nagfi-feedback din yung community. Mm. Okay, no? Umiinit talaga yung usapan natin pero paubos na yung oras natin no? Okay, so ano bang mga key takeaways dito sa ang dami na nating napag-usapan, mga key takeaways dito sa Purok Kalusugan. Ganda pakinggan, Purok Kalusugan. Matutuwa si Dr. Hepte niyan kasi 'di ba may yakap, may konsulta, ano 'yun? Halik. Halik, Mga verbs, Filipino mga verbs. verbs. No? Okay. Totoo. Si So Doc na siguro yan, ano tingin niya yung key oo. take si Doc na yan? No? Yan, maraming alam yan eh. Wrap up mo na to, Doc Dayan. Mm. So, for the key takeaways ng aming Purok Kalusugan po, isa sa mga nakita naming ways of having this effective is meron po tayong sufficient funding sa ating Purok Kalusugan program in order to support yung ating mga health initiatives and also to support din yung ating manpower to have hindi lang maging volunteer sa ating work in terms of sa community but also sufficient funding then or sufficient compensation to support their their work in terms of magawa po nila yung kanilang trabaho in the communities ng walang other hindrances and also to continuous capacity building na ating community health workers and also to strengthen national local coordination kasi we are not just from the community base, it's important na maging aligned din tayo from the community going to the barangay and local offices para we are in aligned din po of our support to universal healthcare. Hello. Yeah, and as we pointed earlier, 'di ba? LGU commitment. Kailangan talaga may commitment ng Malaki LGU. ang Devolved na tayo 'di ba?
Malaki Oo. ang role talaga nila Doc sa implementation, lalong-lalo na din sa resource allocation, mga Tsaka dapat, LGUs natin. yung capacity building, tuloy-tuloy. Hindi yung Yes. ningas-hugon, di ba? Tuloy-tuloy, no? Yes. Continuous Oo. capacity building ng mga community health workers natin. So, if we're able to address all of this, then hope and we know, no, magiging effective itong purok kalusugan at matutuwa si Ma'am Yes. Pam. Yes, Doc. Okay. So it has been a very lively discussion. Thank you very much sa aking mga kasama dito. Ang tawag nga nila ay kaututang dila. Pangit pakinggan, pero yun ang tawag nila. Si Doc Cyrus po, si Ma'am Pam, si Ma'am Angelica, and si Doc Dayan. And it's me, Doc Ray. Thank you very much po for joining us dito po sa aming talk show. Ang tawag sa talk show namin ay Purok Talk. Purok Talks. Unfiltered. Health Ulit pa, Doc. Unfiltered. Ulit, Doc. Thank you very much. Ulit, Sabay ba? Good evening. Sa Paano mo susunod din- Mahirap na ating isabay yun. usapan. Mahirap isabay yun. Okay, maraming salamat po. Pagbalik po Madali natin na yun next eh. week, ang ating pag-uusapan ay balik kayo para malaman nyo. Okay. Good night. Good Good night. Good night. Po. Good night mga good Samaritans. Bye-bye. Yeah.